Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, muli itinatas natin sa ating Panginoong Diyos na hipuin niya ang kanyang mapagpalang kamay ang mga mayroong karamdaman nating mga minamahal sa buhay. Naway ang aking kapatid si Jeneline ay patuloy na kanyang pagalingin sa kanyang karamdaman at makatulong sa kanya ang chemotherapy. Ganon din pasalamat sa Diyos sa successful open heart operation ng aking kapatid na si Joseph na hindi siya nagpapagaling. Gayon din ang ating kaibigan na si Raymond ko na patuloy ang kanyang pagpapagaling dahil sa pag-replace ng kanyang kidney. At lahat ng mga kaibigan natin, minamahal natin sa buhay na mayroong karamdaman, ating tinataas sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinuro mo sa iyong sambayanang sundin ang mga utos mong bigay sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Kaming tumutulad. Ama,
Ginawad mo kay Santa Isabel ang pagkakataong makilala at sambahin ng iyong anak sa katauhan ng mga kapuspalad. Tugunin mo ang kanyang panalangin, kami ay iyong bigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa madukha at nangangailangan sa pagmamalasakit na pag-ibig sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo pa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na yon, may sumipot na masamang binhi. Ito'y si Antioco Epiphanes, ang anak ni Haring Antioco. Siya isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. Nagsimula siyang maghari ng taong 137. Noong kapanahunan ni Antioco Epiphanes, may lumitaw na mga masasamang Hudyo na ayaw sumunod sa kautusan. Bagkus ay inakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga hintil sa palibot nila. Makipagkasundo na tayo sa kanila, wala naman tayong nakikita sa hindi pagkakasundo, kundi pawang kamalasan, wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng mga marami at ang ilan sa kanila'y agad na nagpunta sa hari upang humingi ng pahintulot na sumunod sa mga tuntuning hintil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem, alinsunod sa kaugalian ng mga hintil. Gumawa sila ng paraan para mapawi ang bakas ng kanilang pagkatuli at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan. Ano pa't nakisa na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga hintil. Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Inuutos niya maging isang tuntunin sa bansa, kaya't ipinagbawal niya ang dating kautusan at ang relihiyon. Lahat ng hintil ay sumang-ayon at marami ring Israelita ang sumunod. Naghandog din sila sa mga Diyos-Diyosan at nilabag ang araw ng pamamahinga. Noong taong 145, 15 ng buwan ng Kislev, si Hari Antioco ay nagpatayo ng kalapastangan ng walang kapantay sa altar ng pinagsusunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng mga dambanang pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Judea. Kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan, pinagsusunog ng kamangyan ang mga tao. Lahat na makita mga balumbong ng kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog. At ang sino mang mahuling nagtataglay ng balumbong ng tipan o sumusunod sa kautusan ay ipinapapatay. Sa kabila ng lahat na ito, marami pa rin mga Israelita ang nananatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkain marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi ipinapahintulot ng kautusan. At kaysa sumuway sa banal na tipan, marami nga ang namatay sa kanila. Katakot-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwi kong mamamalas, yaong mga mamasamang lumalabag sa iyong batas. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Silang mga masasama kahit ako'y gapusin, ang bigay mong mga utos ay di ko rin lilimutin. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Sa sino man naghahangad na ako ay alipinin, ililigtas mo ang lingkod mo, ang utos mo ang susundin. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Palapit na ng palapit ang sa akin umuusig, mga taong walang galang sa utos mong isinulit.
Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Iyang mga masasamang tiyak na di magliligtas, dahilan sa kautusan, hindi nila ginaganap. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan, yaw mga taong taksil na laban sa kautusan. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Sinabi ni Hesukristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag pa kayo sa akin. Sinuway siya ng mga nasa unahan. Ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at inuutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at itinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sanang manumbalik ang aking paningin, sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din, nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi sa atin lahat, mga kapanalig ko kay Kristo. Sa ating pong buhay, na kung tayo ay nagtatrabaho, 80% ay ginagamit natin ang ating mga mata. Kaya nga 80% ng ating paggawa ay ginagamit natin, no, ang mata natin. Pero yung bulag ay 20% lamang ang kanyang ginagamit. Ibig sabihin nito ay ang bulag ay marami ang hindi niya magagawa. Maglaro. At ito din ay mag-cross stitch, manood ng sine, syempre, no? Kung ang bulag ay siya din ay mag-swimming, abay ito'y na lang, magtatampisaw na lamang siya sa tubig. At syempre, ang bulag, kapag sila nagmomoling, nakikinig na lamang sila sa mga tugtog, no, na pinaplay, no, sa mall. Kaya nga po, sa araw na ito, ang ating ebanghelyo ay hindi lamang isang pagpapagaling ang ginawa ni Jesus sa isang bulag, kundi ito din ay isang maraming sinasabi sa atin. Unang-una ay yung paglalakad ni Jesus papuntang Jerusalem. At ang Jericho ay ang last stop o last town bago marating ang Jerusalem. Napahinto si Jesus dahil mayroong isang bulag
na nakaupo lamang sa tabi ng daan. Parang may hinihintay. Kaya nga, nang maulinigan ng bulag, na parang kakaiba ang kaluskos ng mga yapak ng mga tao, siya ay nagtanong, ano ang nangyayari? At ang sagot sa kanya ay, si Jesus na taga Nazareth ay dadaan. At dito, ang bulag ay bigla na lamang siya nagkaroon ng buhay. Sumigaw siya at ang sabi niya, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Maaring ang bulag na ito ay narinig na niya patungkol kay Jesus. Narinig na niya ang mga pagtuturo ni Jesus at maaring narinig din niya kung paano si Jesus na mag-heal ng mga tao. Kaya nga ang mga tao sa unahan pinatahimik siya. Pero all the more, that the blind men shouted all the more. Shouted louder. Kaya nga muli sabi, Son of David, have pity on me. At narinig iyon ni Jesus. Dinala siya kay Jesus. At ang tanong ni Jesus, ano ang gusto mong mangyari? Bakit pa si Jesus ay nagtanong nito? Alam na niya, hindi siya'y bulag. Pero sa atin, my dears and brothers, kinakailangan sa atin ang ating pangangailangan, kinakailangan natin sa ating Panginoon kung ano ang kailangan natin. Maaring sabihin na bulag na sabihin niya, magkaroon ako ng pagkain. Pero, siyempre, ang gusto niya ay gusto kong makakita. At dahil dito, sa pananampalataya ng bulag, nagkaroon ng milagro. Sabi ni Jesus, receive your sight. Your faith has saved you. My dear brothers, tayo ay hindi man tayo physically blind, pero tayo ay nagkaroon din tayo ng spiritual blindness. Kapag sinabi natin spiritual blindness, ay hindi natin makita ang Diyos sa iba. Kaya nga, ang ating spiritual blindness ay hindi natin makita ang kabutihan ng iba. Ito marami sa atin. Kaya nga't maganda na hingin din natin sa ating Panginoon, Lord, I want to see. Lord, gusto ko makita kita sa mukha ng ibang tao. At merong ngang, paano natin ito may sasabuhay? Paano natin may lagay sa ating pang-araw-araw pamumuhay? When we want to see Jesus, let us look around us. Tignan po natin sa ating paligid, sa mukha ng mga bata, at very vicarious na kapag ngumiti yung bata, di po ba? At minsan, tayo napapangiti, lalapit tayo sa bata, yung bata would also reach yung kamay sa atin, at when we reach out also, nagkakaroon ng vicarious effect. At tayo aalis na mayroong tuwa at galak sa ating puso. Again, when we want to see Jesus, kung meron tayo makasalubong na matanda, na kubana, at may daladalang mga basket, supot, why don't we just go at sabihin natin, Nanay, tulungan kita. At maaari doon, siyempre, ang mga matatanda would always open their hearts at sabi na, sige po. At sa ating paglalakad, baka akala natin ay yung kanyang pupuntahan is kabilang kanto lamang or just to cross the street. Pero yung pala ay
3 blocks away kung saan natin siya nakita. At kung ihatid natin siya sa kanilang bahay, makaramdam tayo ng tuwa at galak na isang matanda ay ating natulungan. Simple, no, mga sitwasyon na ito, subalit kung minsan nagiging bulag tayo. Sana ay magaya tayo ni Santa Elizabeth ng Hungaria, na kahimat sa estado ng kanyang buhay, kahit siya ay mayaman, ay binuksan niya ang kanyang puso upang tulungan ang mga mahihirap. Kahit na siya ay naging balo na, ay patuloy pa rin ang kanyang pagtulong sa mga mahihirap. Hindi niya alintana. No? She doesn't mind to help others. She doesn't mind kung ano man, no, ang kanyang manakita. Bata, matanda. Lalo pag bata, no, kakalungin niya ito, lalong-lalo kapag may sakit ito. And Santa Elizabeth would always bring the sick child to the doctor. My dear brothers, ang hamon sa atin ay hingin natin sa ating Panginoon na mabuksan ang ating mga mata, na will be healed from our spiritual blindness. At sana ay magayang ating puso kagaya ni Santa Elizabeth, na marunong tumanaw, tumingin, at tignan, tulungan ang mga nangailangan. Amen. Hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata, pamaliw natin makita ang kanyang daan at sundan siya ng buong puso. Ang ating tutugon, Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, sinagin mo kami ng iyong liwanag. Ang mga pinuno ng simbahan sa pamagitan ng kanilang huwarang pamumuhay, naway may pakita sa atin ang daan patungo sa kaharian ng Diyos amang nasa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sinagin mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan, naway palagi natin bigyan pansin ang mga hinatulan, tinanggihan, at hindi minakamahal sa ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sinagin mo kami ng iyong liwanag. Katulad na bulag ng Jericho, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig sa nakapagpapagaling na presensya ni Jesus at sundan siya sa daan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sinagin mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at ang mga nagdurusa sa kalabuan ng paningin o pagiging bulag, naway makatagpo ng kagalingan at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga yumao, naway tumanggap na walang hanggang kapayapaan at liwanag sa kalwatian ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pagmamahal at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ni Kristo, ang iyong anak na nabubuhay at naghahari, kasama mo ngayon at magpakailanman. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay.
sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang pag-ahay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong bayan at ipagkulob mong kaming gumugunita sa ginanap ng anak sa kalakhan ng kanyang pag-ibig ay magpatatag ng halimbawa ng mga banal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo pagpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran naming araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami nalilingid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa kararangal mo. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit na papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, kang bukal tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, pangpara sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung latito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, umatapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung latito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kaming tanan, Poong Jesus, naming mahal, ngayon at
ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na Mahal Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman ang kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang pinananabi ka ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-alis ng kasalanan sa sanlibutan, mapalad ang mga inyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsandalan mo ang katawan ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay nagmamakawa sa iyong pagmamahal upang sa pagtulad namin kay Santa Isabel, kami makasalon niya sa kaluwalhatian sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumay rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Taglay niyo sa iyong puso ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,